Sa ibang balita, naiwasan sanang malantad ang questionableng paggamit ng confidential funds kung sumunod lang umano ang vice-presidente sa tamang proseso. Hinamo naman ng prosecution team ang depensa na ipaliwanag ang pagkakakilanlan ng mga umano'y nakatanggap ng confidential funds. Si Bian Manalo sa report. Hindi umano sasabog ang confidential funds controversy ng Vice-Presidente kung nagsumite lang umano siya ng tamang liquidation documents. Iyan ang iginiit ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V. Kasunod dyan ang pag-question sa ikalawang Pangulo kung tama nga bang nagamit nito ang naturang pondo at naipasa ang mga kinakailangang dokumentong magpapatunay sa matagumpay na surveillance activities. Dagdag pa rito ang mga kaduda-dudang pangalang lumutang na umano'y nakatanggap ng confidential funds kabilang na sina Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin. Kung sana mayroon silang may due diligence saka complete staff work, baka wala po tayo sa wala pong article na to. So, dapat marunong naman sila mag-liquidate. Dapat alam naman nila yung proseso. Malinaw sa specific provisions ng Joint Circular 2015-01 na hindi lang yung SDO ang merong accountability dito. Ang head of agency, in fact, siyang may primary accountability dito. Naiwasan sana ang audit observations kung kumpleto ang dokumentasyon. Hindi na rin aniya ito nagresulta pa sa iba't ibang issue at hindi na naging bahagi ng impeachment case kung tumalima lang sila sa panuntunan ng Commission on Audit. Bagamat pinahihintulutan ng paggamit ng aliases, dapat pa rin aniyang sumunod sa tamang proseso sa ngalan ng transparency. Hindi sana na minamadali yung proseso, hindi sana kulang-kulang, hindi sana aligaga sa paghahabol, hindi sana nabuo yung chichirya gang na yan, yung mga ibang pangalan ng mga chichirya gang na yan. Hindi sana umabot sa ganung punto. Sunod-sunod na yung red flags. Sunod-sunod na yung mga tanong kasi nga, hindi nga nasunod yung process. Ayon naman sa COA, wala silang nakitang nakakabit na anumang official receipts sa ipinasang liquidation report ng Office of the Vice President. Kaugnayan sa questionabling paggasta ng ikalawang Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Base kasi sa panuntunan ng COA, obligado ang mga ahensya ng gobyernong gumagamit ng confidential at intelligence funds na magsumite ng OR o sales invoice. Ito kasi ang magiging pamantayan nila kung saan inilaan ang pondo. Duda naman ang testigo ng prosecution team mula sa COA na si Atty. Roderick Wamila kung nasusunod ba talaga ang standard practice. Umabot kasi sa mahigit 800 acknowledgement receipts ang isinumite ng OBP at DepEd sa kanilang liquidation report mula September 2022 hanggang February 2024. Ito aniya ang unang beses na puro acknowledgement receipts ang ipinadala ng isang ahensya ng pamahalaan sa kanilang tanggapan. At bukod tanging ang dalawang ahensyang ito lang ang nagpapasa sa kanila ng AR. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFA o yung fourth quarter of 2022. At based po doon sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan? Yes po, Your Honor. Hinamo naman ng prosecution panel ang kampo ng Vice-Presidente na ipaliwanag ang pagkakakilanlan ng mga umano'y nakatanggap ng confidential funds. Base yan sa kanilang isinumiting acknowledgement receipts sa COA. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.